Diyos amang masintahi, Ika'y hari ng Israel. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon, sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus, ngunit na mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanyang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang ang mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At ang lahat na nakahipo nito ay gumaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Kasi po yung akala ko ang gagawin nating ebanghelyo kasi ang ebanghelyo ngayon ay uulit, kaya meron special na reading ngayon. Kaya akala ko yung gagamitin natin ay yung kahapon. Anyway, magandang pinili nating ebanghelyo ngayon dahil ang ebanghelyo natin ay tungkol sa paglakad ni Jesus sa tubig. You know, there are so many songs, popular songs that even hit the charts, composed and inspired by the gospel. In fact, the song "You'll Never Walk Alone" by Rodgers and Hammerstein in the musical show Carousel in 1945 has become a religious song which is now included in the gospel albums. And I know you are familiar with the song. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Marami nagsasabi na ito ay inspired by the gospel today. Kaya dalawang ginawa ko kasi, you have choices. Pero yung kinanta kasi ni brother, ito yung, talaga ito ngayon na ang ating gospel. Anyway, sa gospel ni Matthew, nakita nila si Jesus naglalakad sa tubig, sa lake, no? And it was timely kasi
akala nila multo. Ang kwento nito, kaya nakilala nila si Jesus kasi sabi ni Jesus, "It is I, take courage. Ako ito, huwag kayong matakot." At na-challenge si Pedro, di ba? Sabi niya, kung ikaw yan, no, hayaan mo akong makalakad din sa tubig, papunta diyan. At ang sabi ni Jesus, sige, pumarito ka. No? Pero alam naman natin, nakalakad nga si Pedro ng ilang mga metro, pero natakot siya dahil malaki yung alon at malakas yung hangin. Kaya ang sabi niya, "Lord, save me." Sa takot niya, lumubog siya. 2 points, 2 punto ang gusto kong i-propose para sa ating reflection. Una, si Pedro na naglakad sa tubig. Nakakabilib, di ba? Sino bang hindi magbibilib dahil nakalakad siya sa dagat o sa lake? Kaya nga sabi ko, natakot siya nung makita niya ng lalaking alon at malakas na hangin. Anong nakapagligtas kay Pedro? Si Jesus, no? Si Jesus dahil ang sabi niya, "Tulungan mo ako, Panginoon, iligtas mo ako." No? It was Jesus reaching out and Peter holding on to Jesus. Kumapit siya kay Jesus, kaya siya nailigtas. Hindi yung kanyang ability to swim. Alam natin si Pedro ay mahusay na mangingisda. Hindi yun na nakaligtas sa kanya, na nakapagligtas sa kanya. And there's something very subtle that the gospel is telling us here, na kahit na yung expertise natin, no, that would not be a guarantee that we would keep our heads above the water. Wag po sana tayong magalit. Kahit na magaling ka, kahit na may doctoral degree ka, kahit na napakahusay mo, sometimes there's something in us that makes us sink. Hindi po natin pwede pagmalaki lagi ang ating profesyon, ang ating posisyon. It was the hand of the Lord who saves Peter. And if we look at the text, it takes a lot of humility to say, "Lord, save me." Di ba yun ang sinabi ni Pedro, Peter, "Lord, save me." No? Minsan, natatalo tayo ng ating pride kasi believe tayo sa sarili natin. Feeling natin sobrang galing natin. Pero Jesus allows Peter to walk through the waters, alam nang malulunod siya. Literally, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin maglakad sa ibabaw ng tubig, pero kailangan natin ng tulong ng Diyos. Now, pangalawa, si Jesus naman ang naglakad sa tubig. No? Jesus is Lord, He is God. Pero bakit kailangan niyang maglakad sa tubig? We need to move back sa beginning ng gospel. Jesus made the disciples get into the boat and pinauna niya sa kabila. No, sa kabilang other side of the lake. He dismissed the crowds and he went up to the hill. Siya lang mag-isa para magdasal sa kanyang tatay, no, sa Father. Sa Lake of Galilee may mga hills. I was able to visit the Lake of Galilee. May mga hills doon. At makikita mo yung lake. So Jesus must be seeing them. Alam niya yung kanilang bangka. And it was in the context of prayer. Kasi nagdadasal siya sa tatay niya. At the same time, nakikita niyong bangka ng nila Pedro. He was in deep prayer, holding on to his Father. When suddenly, their boat is tossed by the waves. Nakita niya, no, sinasalpok ng malaking alon. Kaya bumaba agad siya at naglakad sa tubig. And there's very subtle point that the gospel is telling us, that in terms of faith, it is very gracious when we see our prayer life making us walk through the waters of life. When things are not stable, kapag sobrang dami ng ating pagsubok sa buhay, and yet we remain to be standing on our feet, it is not because of our strength, but because we're holding on to our faith, to our God, and we can walk through the waters of life. Alam niyo, yung water is symbolizing problems in life. Pwede tayong malunod. No? There are times on our own, we cannot do it. Meron akong magic na ipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung nadala ko dito yung... Eto. May kala kasi andun yung ano ko. Nakita nyo na siguro to. Palalakarin ko ito. Patatayuin ko at palalakarin ko ito. Alam niyo na to?
Hindi na pa nakita ang magic ko? Sige, patatayuin ko siya at palalakarin ko yung panyo. 1, 2. Tumayo ka, maglakad. Oh? Naglalakad, oh? Tumayo, naglalakad. Itong panyo ko, tatayo ito, maglalakad. One person reacted nung ginawa ko ito. Sabi niya, Father, paano di tatayo, maglalakad? Hinahawakan mo sa itaas. Precisely that's the point. Kasi iniisip natin, tumatayo at naglalakad tayo dahil sa sarili nating paa. Pwede ka rin tumayo at maglakad dahil may humahawak sa iyo. The wonderful news in the gospel is that Peter was able to stand because of Jesus. Hinawakan siya ni Jesus. And Jesus was able to stand and walk even in his most difficult times when he was carrying the cross. He was able to stand because he was holding on to his Father. Hinawakan siya ng kanyang tatay. To my personal experience, kung minsan nagpatong-patong yung mga responsibilidad ko bilang pare. At some point, I felt I was already sinking. Like Peter, I would say, Lord, please help me, save me. Alam niyo po, feeling ko may humahawak sa akin. Pinatatayo ako, pinagpapatuloy akong sa aking misyon, sa aking bilang pare. I'm holding on to Him. My brothers and sisters, prayer keeps us going. Para ako makatayo, para ako makalakad. And hopefully, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, the waves of life, the challenges, the strong wind, we hold on to our faith in God. May mga pagkakataon in our life, moments in our life that we don't depend on our faith. Hindi tayo dumidepende minsan sa ating lakas, sa ating mga paa. Those are opportunities to be like Jesus, holding on to His Father. To be like Peter, to be humble enough to allow the hand of Jesus to help us to go through the waters of life. Kaya always remember the song, walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. You'll never walk alone. To God be the glory.